Breaking news, nagluksa ang Israel dahil merong kumpirmadong 3 sundalo ang nasawi sa pakikipagbakbakan sa Northern Gaza Strip nito lamang nagdaang Miyerkules. At ayon sa ulat, maliban sa 3 sundalong kumpirmadong nasawi, meron pang 3 sugatan. Ang isa rito ay officer pa at seryoso ang kanyang kondisyon. Samantala, galit na galit si US President-elect Donald Trump sa Hamas at nauna nang nasabi nito noong December 3 na kung hindi i-release ng Hamas ang mga hostage na kanilang hawak, sinabi niya, all hell to pay. Pero kahapon lamang, meron na namang matinding babala si Donald Trump sa Hamas kung hindi raw i-release ang mga hostage. Ito ang kanyang sinabi, all hell will break out. Yan ang nakapaloob at ating pag-uusapan sa videong ito. Ngayon ay January 9, 2025. Napakatindi ng mga balita na ating ihahatid sa inyo mga mahal kong kaibigan. Sa nakalipas na 24 oras, ibinalita ng The Times of Israel na ang buong bansa ay nagluluksa dahil merong 3 Israeli soldiers ang kumpirmadong nasawi sa pakikipagbakbakan sa Northern Gaza Strip. Ayon sa tala ng Israel, mula nang magkadigmaan ang Israel at Hamas, Israel at Hezbollah, Israel at Houthi, umabot na sa 401 na mga Israeli soldiers ang kumpirmadong nasawi sa laban nila. Kasama na ang 3 ito. Ang 3 sundalo na inyong nakikita, sila ang nasabing mga soldiers na nawalan ng buhay dahil sa pagtatanggol sa Israel. Pinangalanan ang mga sundalong ito. Mula sa kaliwa, siya ay si Staff Sergeant Matethayo Yaakov Peril, 22 years old. Siya ay nagmula sa Bet Il. Ang nasa gitna naman ay si Staff Sergeant Kanao Kasa, 24 years old din. Nagmula naman siya sa Bet Shemesh. At ang panghuli ay si Staff Sergeant Nebo Fisher, 20 years old, nagmula sa Brooklyn. Mga bata pa ang sundalong ito. Sila ay nagmula sa 401st Armor Brigades sa 46 Batalyon. At ang nakakalungkot pa mga kaibigan, ayon pa rin sa ulat ng The Times of Israel, na maliban sa 3 sundalong kumpirmadong nasawi, meron pang ibang 3 sundalo ang sugatan. Isa rito ay opisyal at ayon sa ulat, seryoso ang kanyang kondisyon. Ayon sa initial na report ng IDF, kung ano ang sanhi ng pagkasawi ng 3 sundalong ito at nagsanhi ng 3 sugatan, ito raw ay dahil sa tinamaan ang kanilang tangke ng isang large explosion device na na-detonate habang sila ay nagsasagawa ng operation sa Bet Hanun. Kahapon lamang, Miyerkules, January 8, 2025, ayon sa Israeli military, ang kanilang Air Force ay nagkandak ng airstrike gamit ang helicopter attack nito upang pulbusin ang Hamas operative at ang former school in Jabalia, ang dating paaralan na tinutukoy mga kaibigan, sa halip na ito ay gamitin para sa mga kabataan upang mapagkunan ng kaalaman. Ginagamit daw ito ng Hamas upang dito itago ang kanilang armas at iba pang mga leaders. Ito ay nasa school in Jabalia. Kaya naman, hindi nagdalawang isip ang Air Force ng Israel na atakihin ang naturang paaralan. At ang matindi pa mga kaibigan, na ang naturang paaralan, pinagdadalhan din pala ito ng mga displaced Gazan. Ibig sabihin, dito idinadala ang mga taong nais na mag-evacuate. Ano namang issue rito? Malaking bagay ito ayon sa mga analyst mga kaibigan dahil tila ginagawang human shield ang mga evacuees. Sapagkat kung saan naroroon ang mga evacuees o mga sibilyan, naroroon din naman ang Hamas operatives at kanilang mga armas. Kaya ayon sa mga eksperto, pag ganito ang sitwasyon, talagang hindi maiiwasan na talagang merong mga madadamay dahil ginagawa ng Hamas ang mga sibilyan na human shield. Nagsalita naman ang IDF sa kung paano nila ginawa ang pag-atake sa naturang paaralan. Ayon sa IDF, pinag-aralan nila ng husto at complete pa ang kanilang calculation para hindi sila magkamali. Gumamit pa raw sila ng aerial surveillance at iba pang intelligence apparatus. Kaya nga sinabi natin mga kaibigan na napakainit ng balita na ating ihahatid sa inyo dahil
matapos na umatake ang Israel sa former school na nasa Jabalia, nakapagsagawa ng rocket attack ang Hamas at ito ay nagmula sa southern Gaza at tinarget nito ang Kerem Shalom. Pero ang naturang rocket attacks hindi nagsanhi ng anumang casualty o sugat sa ibang mga Israelita sapagkat ang naturang rocket strike are successfully intercepted ayon sa IDF. Ayon sa tala ng IDF na sa loob ng 2 linggo, ang Hamas ay nakapagtira ng 20 rockets mula sa Gaza at ito ay itinatarget sa Israel. Pero ang iba rito mga kaibigan, nalaman ng Israeli Defense Forces na walang direksyon ang mga tira ng Hamas. At kahapon din mga kaibigan, Miyerkules, marahil hindi ka makapaniwala rito o ang iba rito ay magagalit dahil sinabi ng White House National Security Council spokesperson na si John Kirby na wala raw genocide na nangyayari sa Gaza. Taliwas ito sa mga isinasampang kaso laban kay Benjamin Netanyahu na siya raw ay nagsasagawa ng genocide sa Gaza. Nako, siguradong maraming kilay ang magtataasan dito. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, naniniwala ba kayo na si Benjamin Netanyahu ay nag-commit ng genocide sa Gaza o hindi? Sa kabilang dako mga kaibigan, ayon pa rin sa ulat ng The Times of Israel, galit na bumuwelta si US President-elect Donald Trump sa Hamas. Kung iyong naaalala mga kaibigan, noong December 3, 2024, may matapang na pahayag si Donald Trump at ang pahayag na ito ay para sa Hamas. Sinabi ni Donald Trump na kung hindi pakakawalan ng Hamas ang mga hostage na kanilang hawak, ang banta niya, all hell will pay. Tinutukoy ni Donald Trump ang mga 100 na hostages na hawak ng Hamas. Pag hindi raw ito pakakawalan, bago siya makaupo sa White House ngayong January 20, nako, ano kayang gagawin ni Donald Trump? Pero kahapon lamang mga kaibigan, meron na namang binitawang salita si Donald Trump. Merong isang US envoy to the Middle East na nagngangalang Steve Witkoff nagsalita at ayon sa kanya, pupunta raw siya kasama ang kanyang delegasyon sa Doha. At ano ang kanilang gagawin? Ito ay upang pag-usapan ang hostage deal sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Kasabay na rin sa pinakabagong babala ni US President-elect Donald Trump. Sinabi niya ito, all hell will break loose in the region if an agreement between Israel and Hamas is not reached by January 20, 2025. Narinig ito ng pamunuan ng Hamas. Mabilis ito na kumalat. Ayon sa Hamas, hindi raw sila natatakot kay Donald Trump. Nako, matinding-matindi ito mga kaibigan. Marami ang mga nagsasabi na sa halip na humupa ang tensyon sa pagitan ng Israel at ng Hamas at iba pang mga militanteng grupo, tila magiging mas mainit pa raw ito sa pagtungtong sa White House ni Donald Trump. Lalo na si Donald Trump ay merong babala sa Iran. Ano sa tingin ninyo mga kaibigan? Kung sakaling tumungtong na sa White House itong si Donald Trump, ano kaya ang mangyayari sa Ukraine? Ano kaya ang mangyayari sa Middle East? Ano kaya ang mangyayari sa pagitan ng Israel at ng Iran? Abangan na lamang natin sa mga susunod na buwan dito lang sa Usapang Banal dahil tututukan natin yan mga kaibigan. At para maging updated ka, baka naman pwedeng makahingi ng konting pabor, pasubscribe na rin ng ating maliit na channel na ito. Hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!